Sa family picture namin, ako ang highlight. Ang mama ko, magandang mistisa. Ang papa ko, guwapong mistiso. Ang kuya ko, tisoy. Ako, morena na may dimples. Pero sa mata ng papa ko, ako pa rin ang pinaka maganda. Sabi nila, ang mga anak na babae, papa's girl talaga. True enough, papa's girl nga ako. Noong bata ako, parang ako yung ugly duckling na naging swan ng kwento. At dahil paniwalang paniwala akong ang ganda-ganda ko, lagi pa akong sinasagala. Ganon si Papa sa akin. Hindi niya man sabihin araw-araw, pero pinaparamdam niya sa akin na mahalaga ako, na maganda ako, na kaya ko, na may halaga ang boses ko. Kaya siguro lumaki ako nang may lakas ng loob. Pero syempre, bilang Papa's girl, dumating din yung panahon na feeling ko, alam ko ng lahat. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Noong kinukontra ni Papa ang love life ko noon, akala ko overprotective lang siya. Akala ko ayaw lang niya. Akala ko dahil anak niya ako, walang magiging sapat para sa napakaganda niyang anak. Pero umabot kami sa puntong isang buong taon ko siyang tiniis na hindi kausapin. Dahil hindi siya sang-ayon sa love life ko. Honestly, hanggang ngayon, may guilt pa rin ako doon. Kasi ngayon ko lang mas naiintindihan kung gaano kasakit siguro yon sa isang ama. Yung anak mong mahal na mahal mo, bigla ka na lang hindi kakausapin. Hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil sinusubukan mo lang siyang protektahan. I was so blindly in love that time. At minsan, kapag in love ka, akala mo lahat ng kumukontra sa'yo, kalaban mo. Pero hindi pala. Minsan, yung kinukontra mo, siya pala yung may pinaka nakakakita ng hindi mo nakikita. Siya pala yung pinakatahimik na nag-aalala. Siya pala yung pinaka ayaw kang masaktan. At napansin ko rin na parang takot na si Papa na magalit ako. Parang ayaw na niyang umabot sa puntong titiisin ko ulit siya. At kapag naiisip ko yon, sumasakit ang puso ko. Kasi ngayon bilang nanay, naiintindihan ko na. Iba ang sakit kapag anak mo ang lumalayo sa'yo. Lalo na kung ang dahilan mo lang naman ay mahal mo siya. Pero ganun si Papa. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Hindi siya nanumbat. Hindi niya pinamukha sa akin na tama siya. Hindi niya ginamit yung pagkakataon para sabihin, sabi ko sa'yo, tinatawad niya lang ako. Tahimik, buong buo. Ganyan si Papa. Napakahaba ng pasensya. Parang hindi marunong magalit. Forgiving, hindi nagtatanim ng galit. At may sense of humor na hanggang ngayon, how I wish na po ako. Kasi si Papa, kahit mabigat ang sitwasyon, may paraan siya para gumaan. Kahit seryoso ang usapan, may timing siya sa biro. Kahit may problema, hindi niya kailangan palakihin. At yan ang isa sa mga bagay na hanggang ngayon, hinahangaan ko sa kanya. Si Papa rin ang pinakamalaking mentor ko sa public service. Sa kanya ako madalas nagtatanong, lalo na kapag may mga sitwasyon sa paglilingkod na mahirap. Yung mga pagkakataon na nadadala tayo ng emosyon. Yung may issue, may pressure, may taong mahirap kausap, may hindi patas, may masakit marinig, may mga pagkakataong gusto mong sumagot agad. Gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Gusto mong magalit. Pero si Papa, iba. Mahaba ang pasensya niya. Malalim ang pangunawa niya. At lagi niyang pinapaalala sa akin, hindi lahat kailangan sabayan ng emosyon. Hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat kailangan sagutin habang mainit ang puso. Minsan kailangan huminga muna. Makinig muna, intindihin muna, at piliin kung ano ang makakaputi. Hindi kung ano ang makakagaan sa galit mo. Hindi matatawaran ang wisdom niya sa paglilingkod. Kasi sa public service, hindi lang tapang ang kailangan. Kailangan din ng pasensya. Kailangan ng pagpapatawad. Kailangan ng puso na marunong umintindi. Kailangan ng leader na hindi mabilis magalit,
hindi madaling magtanim ng sama ng loob, at hindi inuuna ang ego. At marami sa mga aral na yon, kay Papa ko natutunan. Pagdating sa pag-ibig, dapat pala pinakinggan ko si Papa. Hindi para kontrolin ako, kundi para iligtas ako sa maraming heartbreak. At pagdating sa public service, dapat ko pa rin siyang pakinggan. Hindi dahil lagi siyang maingay magturo, kundi dahil ang buhay niya mismo ang nagtuturo. Sa pasensya niya, sa pagpapatawad niya, sa sense of humor niya, sa kalmadong paraan ng pagharap sa tao, sa hindi niya pagtatanim ng galit, at sa wisdom niya na hindi galing sa libro, kundi sa mahabang karanasan ng paglilingkod. Kasi ang tatay, minsan hindi niya sinasabi lahat, pero nakikita niya ang hindi mo nakikita. Nararamdaman niya ang panganib bago mo pa maintindihan. At kahit masaktan mo siya, mananatili pa rin siya. Tahimik na nagmamahal, tahimik na gumagabay, tahimik na naghihintay na maintindihan mo rin siya balang araw. Sa lahat ng Papa's Girl dyan, kapag kumukontra ang tatay mo, baka hindi iyon kontra. Baka pagmamahal iyon na hindi mo pa naiintindihan. At sa lahat ng may papa na tahimik lang magmahal, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya habang kaya mo pa. Kaya Papa, salamat sa pagmamahal, sa pasensya, sa wisdom, at sa pagiging mentor ko, hindi lang sa buhay, kundi pati sa public service. Happy Father's Day po. This is your nagmamahal, Lara Ventura.